Isa akong bilyonaryo. Kabanata 203. Labis na galit ang nararamdaman ni Marvin sa kanyang puso. Hindi niya talaga maisip kung bakit ang isang mabuting tao na tulad ni Joanna ay uusigin ng napakaraming tao. Sa sampal na ito, lumabas si Marvin na may galit at direktang pinaypayan ang mukha ni Amy. Bigla na lang, diretso niyang tinalo si Amy. Nakita ni Amy na hindi siya makakagawa ng mabuti ngayon, at ganap na siyang malaya. Hindi siya nang ahas na lumaban kay Marvin, ngunit pinagalitan niya ito. Duwag, inilalagay mo ang lahat sa akin ngayon. Anong ginawa mo kanina? Sa oras na ito, tumingin si Amy kay Marvin na may buong mukha ng kabalintunaan at sinabi, "Ngayong ang dami mong ginagawa, parang mahal na mahal mo siya. Bakit mo ipinakita yan noon? Salamat sa iyo, boyfriend mo pa rin siya. Dahil nakipag-appointment ka na makipagkita sa kanya sa airport, ikaw. Kalimutan mo na lang dahil sa mga salita ko, at ang girlfriend mo ay dinampot ng iba, ayaw mong imbestigahan kung sino ang taong ito at kung makasasama ba ito sa kanya. In the final analysis, hindi mo lang siya mahal. Ang dami mong ginagawa para lang magagalaw ang sarili mo." Pagkarinig lang ng mga ganoong salita, si Marvin ay nabigla. Maingat niyang inalala ang mga salita ni Amy at sinabi na ang buong tao ay parang inalis ang kanyang likod at direktang nakaupo sa upuan. Tama ang sinabi ni Amy. Nagsisisi talaga si Marvin na hindi siya pumunta para imbestigahan ang taong sumando sa iyo kahapon ni Joanna, pero ngayon ay ganito na siya. Sa totoo lang, talagang may responsibilidad si Marvin. Nang makita ang ekspresyon ni Marvin, dinagdagan ni Amy ng gasolina ang apoy. "Wala na ang girlfriend ko. Hindi ko siya hinahanap pero kumuha ako ng ibang babae para magbukas ng bahay. Mabuting tao ka. Alam na alam mo ang ginawa mo sa amin ni Karen kagabi. Ikaw." Sa oras na ito, tuluyang nawalan ng lakas si Marvin. Bagamat hindi niya alam kung may ginawa ba siya kay Amy kagabi, tama si Amy. Sa kritikal na sandaling ito, hindi siya naghanap ng sinuman. Sa halip, kumuha siya ng ibang babae para uminom. Ano ito? Nang makita kung ano ang hitsura ni Marvin, labis na nasasabik si Amy at direktang sinabi kay Marvin, "Ginawa mo sa akin ang bagay na iyon, ngunit ngayon ay nagtatanong ka sa akin. Isa kang hamak na tao. Wala kang pagkalalaki. Duwag ka." Hindi inaasahan ni Amy na napakadaling pakitunguhan ni Marvin. Natalo lang niya si Marvin sa ilang salita, at nagagawa pa niya ang nangyari kagabi. Ngayon ay walang masabi si Marvin. Hindi lamang siya maaaring walang magawa sa oras na ito, ngunit makakuha din ng ilang kabayaran. Ngunit sa oras na ito, biglang naramdaman ni Amy ang hangin sa likod ng kanyang ulo. Mabilis niyang nilingon si Adrian na nakatayo sa likuran niya at sinampal siya sa mukha. Mas mabigat ito kaysa sa sampal ni Marvin. Direktang tumili si Amy at pagkatapos ay lumipad palabas. Sa isang iglap, ang buong mukha ni Amy ay hindi makita. Sa oras na ito, magalang na sinabi ni Adrian kay Marvin, "I'm sorry, young master. Hindi ko na makita." Halatang sadyang binabago ng babaeng ito ang logic niya. Naglakas loob siyang bastyusin ka, young master. Gusto mo bang tanggalin ko na siya? Nang marinig ito, biglang kinabahan si Amy. Ngunit alam niya na para sa isang pamilya tulad ni Marvin, ang pagpatay ng isa o dalawang tao ay kasing simple ng pag-inom ng tubig. Bagamat tila hindi mahina ang background ng pamilya ni Amy, ang kanyang pamilya ay parang isang langgam sa harap ng pamilya ni Marvin. Nang mamatay si Amy, natatakot ako na ang ama ni Amy ay hindi nang ahas na umutot pa. Kahit na si Marvin ay nagpapadala ng mensahe, ang ama ni Amy ay magpapadala kay Amy ng personal kahit na siya ay tumakas. Ngunit umiling lang si Marvin at sinabi kay Adrian,
No, there's some truth in what he said. It's really that I did not enough. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Amy, ngunit tiningnan ni Marvin si Amy at mahinang sinabi. Kaya lang, maiiwasan ang kanyang kamatayan at hindi makakatakas ang kanyang buhay. Wala bang kaunting impluwensya sa pamilya niya? Alisin sila at hayaan silang mamuhay ng mga ordinaryong tao mula ngayon. Bukod dito, dapat nating ipagpatuloy ang buhay na ito hanggang sa kamatayan ni Amy. Nang marinig ang mga salitang ito, ang puso ni Amy ay napakalamig, at ang parusang ito ay napakasama. Kung tutuusin, kahit ang mga ordinaryong tao, basta sa pamamagitan ng pagsusumikap at pakikibaka at isang tiyak na halaga ng swerte, ay makakamit din ng cross-class, mula mahirap hanggang mayaman. Ngunit ang desisyon ni Marvin ay ganap na pinutol ang lahat ng paraan para yumaman ang pamilya ni Amy, at ginawang paghihirap si Amy sa buong buhay niya. Hindi pa banggitin si Amy na naging spoiled mula pagkabata at hindi naranasan ang buhay ng mahihirap, ang gayong parusa ay mas masakit para kay Amy kaysa sa pagpatay sa kanya. Higit sa lahat, talagang may lakas ang pamilya ni Marvin para matiyak na hindi yayaman si Amy, kahit na gustong ibenta ni Amy ang kanyang sarili. No, Marvin, you can't do this to me. You did that to me last night, but now you do this to me. Are you crazy? You can't do this to me. You big jerk. Ipaglalaban kita. Nang marinig ito ni Amy, nagmamadali siyang pumunta kay Marvin, ngunit pinigilan siya ng bodyguard sa tabi niya. Patuloy na minumura ni Amy ang mga pangit na salita, ngunit hindi man lang itinaas ni Marvin ang kanyang mga mata hanggang sa tinakpan ng bodyguard ang bibig ni Amy ng direkta. Halatang mawawala na sa buhay niya ang lalaking nasa harapan niya. Matapos makitungo kay Amy, wala pa ring laman ang puso ni Marvin. Ang wakas ni Amy ay sarili niyang kasalanan, ngunit ano ang nangyari kay Joanna? Direktang sinabi ni Marvin sa karamihan. Kahit anong paraan ang gamitin mo, tulungan mo akong hanapin siya at imbestigahan ang kinaroroonan ng sasakyan. Matapos marinig ang utos ni Marvin, sabay-sabay na sumagot ang lahat at pagkatapos ay diretsyong lumabas. Pagkaalis ng lahat ng taong ito, sumandal si Marvin sa upuan. Naunawaan niya na bagamat sikat na pamilya sa mundo ang pamilya Cruz, hindi nila kayang takpan ang langit sa lahat ng lugar. Higit pa rito, maraming kakaibang tao sa mundo. Kung talagang sinadya ng mga kukuha kay Joanna, kahit ang pamilya Cruz ay hindi kaagad mahahanap si Joanna. Joanna, nasaan ka na? Sa oras na ito, nakatingin sa langit sa labas, bumulong si Marvin. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman. Kabanata 204. Sa oras na ito, sa isang maliit na silid, isang batang babae ang tila natutulog, nakahiga sa isang kama na nakapikit. Kung titingnan ang kubo na ito, walang ibang palamuti, ngunit bagamat ito ay simple, ito ay puno ng pambihira na may marangal na tindig. Sa oras na ito, sa harap ng batang babae, may dalawang matanda. Nakasuot sila ng kakaibang damit, isang itim at isang puti. Nagkatinginan sila. Sa oras na ito, hinawakan ng matandang lalaking nakasuot ng itim ang palso ng babae at mahinang sinabi. Ang batang babae na ito ay hindi pa namamatay hanggang ngayon, nalampas sa inaasahan ng mga tao. Ayon sa sentido komun, ang kanyang katawan ay hindi dapat magkaroon ng ganoong potensyal. Nang marinig ito ng matandang nakasuot ng puting damit, natawa siya. Hindi siya namatay, hindi dahil siya ay nasa mas mabuting kalusugan, ngunit dahil sa bagay na ito. Sa mga salitang ito, direktang lumitaw ang isang jade card sa kamay ng matanda. Bagamat hindi ito mukhang napakahalaga, mayroon itong isang uri ng simpleng pag-uugali, ngunit may bitek dito. Nahanap mo na naman ang kayamanan. Paano nagkaroon ng ganoong bagay ang batang ito?
Laking gulat ng matandang nakasuot ng itim na damit nang makita niya itong jade medal, habang ang matandang nakasuot ng puting damit ay nagsabi, "Alam mo ba ang bagay na ito? Hindi ko lang iniisip na ito ay isang ordinaryong produkto. Ito ay marahil ang paraan ng aming mga kapwa practitioner, ngunit hindi nila ito makilala. Ito ay anting-anting. Pambihira lang. Ito ay makakapagligtas sa buhay ng may-ari ng 3 beses kapag ang may-ari ay nasa krisis. Tinatayang sa pagkakataong ito ay dahil lamang sa pagpapasigla nitong anting-anting ay napapansin natin ang pagiging abnormal ng babaeng ito. Ngunit sa pagtingin sa manipis na mukha ng batang babae, natatakot ako na malapit na niyang magamit ang 3 pagkakataon upang protektahan ang kanyang buhay." Nang marinig ito, ang matandang may puting damit ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha at sinabi sa matandang may itim na damit, "Ano ang pagkakakilanlan ng babaeng ito? Hindi ko akalain na karamihan sa mga tao ay makakakuha ng ganitong uri ng bagay. Ang anting-anting ay gawa ng isang malapit na kamag-anak. Dapat itong mag-iwan ng ilang bakas dito. Tingnan natin itong mabuti." Pagkatapos nito, maingat na naghanap ang 2 lalaki, at hindi nagtagal ay may nakitang maliit na text ang 2 matandang lalaki sa jade plate. Nang makita nila ang text, ang matandang nakasuot ng itim na damit ay biglang natauhan at sinabi sa matanda na nakasuot ng puting damit, "Sino ito dapat? Ito ang unang ginang ng pamilya Sign. Sign family, you mean Sign family who fled home 20 years ago." Nang marinig ito ng matandang nakaputi, naalala rin niya ito at pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng dalaga. Bigla siyang naliwanagan at sinabi sa matandang nakablak, "Kapag sinabi mo iyan, magkahawig talaga. Naalala ko na dumalo kami sa kasal ni Charlotte, ang unang ginang ng pamilya Sign. Kung titingnan ang edad ng babae, dapat ay anak ni Charlotte yon. Haha, sa oras na iyon, direktang ikinasal sina Charlotte at Rodrigo Hawk. Laking gulat pa rin namin. Ang pamilya ni Rodrigo ay mayroon lamang 2.3 bilyong ari-arian, na hindi kwalipikadong pakasalan ang panganay na anak na babae ni Sign. Nabalitaan ko mamaya na ang panganay na anak na babae ni Sign ay nauugnay na sa isang misteryosong tao bago siya nagpakasal, at buntis. Ito ang kasal ni Rodrigo. Sa pagkakataong ito, tumingin ang matandang nakaitim sa matandang nakaputi na may 8 trigram sa mukha at sumenyas na hayaan ang matandang nakaputi na magpatuloy. Nakangiting sabi ng matandang naka-white, "Akala ko sina Rodrigo Hawk at Charlotte ay sinamantala ang isa't isa sa pagkakataong ito. Sino ang nakakaalam na makalipas ang ilang buwan, nakatakas si Charlotte mula sa pamilya ni Rodrigo kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Tao lang ang makakaalam ng nangyari. Sa katunayan, hindi ko maintindihan si Charlotte. Dahil ikinasal na si Charlotte kay Rodrigo, kaya tretuhin na lang ang batang ito bilang isang ordinaryong bata at palakihin ito ng maayos. Bakit kailangan mong tumakas mula sa pamilya ni Rodrigo? Hindi namin alam ang tungkol dito, ngunit wala itong kinalaman sa amin. Ang anting-anting na ito ay mahalaga. Sa pamamagitan nito, hindi namin kailangang pumunta sa walang kabuluhan. Dapat ay walang malubhang pinsala sa katawan ng batang babae. Kunin siya sa ospital." Sa oras na ito, pagkatapos marinig ang kwento, ang matandang nakasuot ng itim na damit ay halatang ayaw makialam sa kanyang sariling negosyo, ngunit ang matandang nakasuot ng puting damit ay nakangiting sinabi sa matandang nakaitim na damit, "Sa katunayan, kailangan ko lang ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Rodrigo Hawk. Sa totoo lang, dahil anak ni Charlotte ang bata na ito, anak din siya ni Rodrigo. Si Charlotte ay nawawala sa loob ng maraming taon. Bakit hindi natin ipadala ang babaeng ito sa Rodrigo? Ito ay isang magandang bagay." Nang marinig ito ng matanda na nakasuot ng itim na damit ay agad na umiling at tumawa.
Alam na alam niya ang kaunting masamang panlasa sa puso ng dati niyang kaibigan, at wala siyang balak na pigilan ito, kaya diretso siyang lumabas. Nang makita ang sitwasyong ito, tumawa ang matandang nakasuot ng puting damit, pagkatapos ay kinuha ang isang mobile phone sa kanyang kamay at nagsimulang tumawag. Makalipas ang 2 oras, isang Audi ang tumigil sa tapat ng kubo. Isang lalaki ang sumugod sa kubo, nakita na lang niya ang dalaga na nakahiga sa bahay. Matapos makita ang dalaga, marahang binuksan ng lalaki ang bangs sa mukha ng dalaga at nakitang maigi ang mukha ng dalaga. Nagulat siya. Gusto. Ito ay parang 2 gisantes. Katulad ng nanay niya. Anak ni Charlotte. Tila naramdaman ng dalagang nakahiga sa kama ang haplos ng iba, at nanginginig ang mga talukap ng mata, parang gusto na niyang magising. Hindi nagtagal ay natauhan ang dalaga, ngunit natarante siyang lumingon sa paligid at napag-alamang ang lalaki lang ang nasa harapan niya. Sinabi niya sa lalaki, "Sino ka? Bakit ako nandito?" Napatingin ang lalaki sa dalaga, pero bakas sa mga mata nito ang lamang. Sinabi niya sa batang babae, "Naaalala mo ba ang iyong pangalan? Naaalala mo ba ang pangalan ng iyong ina?" Ngunit blanko ang mukha ng dalaga. Umiling siya at sinabi sa lalaki, "I don't remember." Blanko ang ulo ko. Wala akong alam. Nang marinig ito, ang lalaki ay natigilan, ngunit pagkatapos ay bumantong hininga at sinabi sa batang babae, "Ito ay parang 2 gisantes," sabi ng ama. "Ako ang iyong ama. Ito ang larawan ng iyong ina. Kita mo, ito ay eksaktong kapareho ng sa iyo." Pagkarinig nito ay agad na nagulat ang dalaga. Nakita niya ang larawan na talagang kamukha niya, ngunit ang mukha sa larawan, na may kumpiyansa at malakas na ngiti, ay halatang iba sa kanyang sarili. "Ikaw talaga ang tatay ko, at ito ang nanay ko. Oo, sumama ka sa akin, paprotektahan ka ni Dad." Sa oras na ito, iniunat ng lalaki ang kanyang kamay sa batang babae, at ang batang babae ay nagtanong, tumango at lumabas ng bahay kasama niya. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman.